Alright, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Saan mang panig ng mundo kayo naroon ngayon, kayo palagi mag-iingat at ang mundo natin ngayon ay napakagulo na. So sana palagi kayong ligtas, tayong lahat. Ang pag-usapan natin ngayon mga kababayan ay yung mga bagong kaganapan sa ating bayan. Unang-una na riyan, ang madalas kong napapanood sa social media ay itong tungkol sa dalawang sikat na pamilya ng mga politiko. Unang-una na riyan yung Marcos at Duterte, na hanggang sa kasalukuyan ay hindi tumitigil ang mga alipores, mga loyalista vlogger, mga bangag vlogger kung tawagin nila, at itong mga tambaluslos vlogger na walang ginawa kundi maghanap ng mga bagay-bagay na maibabato nila sa mga Duterte. Paulit-ulit sila. Unang-una na riyan itong tungkol sa South China Sea, na ito daw si Pangulong Duterte ay mayroong secret agreement sa China. O mayroon namang ibang mga bangag vlogger na kung tawagin ay gentleman's agreement. Ngayon, ito namang ating Pangulo na mahilig mangarap, na hanggang sa ngayon ay yung kanyang pangarap na 20 pesos ay patuloy pa rin siguro niyang pinapangarap, yung bigas, na hanggang sa kasalukuyan ay sa malamang ay imposible na mangyari. Ako, nagtitinda rin ako ng bigas, pero totoo naman na mayroong 20 pesos. Kaya nga lamang 1/4 kilo. So, yon. Di itong ating Pangulo na binansagang biyahe king, dahil na-break niya lahat ng record ng mga nakdaang Pangulo sa dami ng foreign travels. So, nag-react siya na ang kanyang sinabi ay siya ay nababahala bakit mayroong secret agreement ang dating Pangulo. Bakit hindi ito sinabi sa kanya? Na sobrang nakakapagtaka, mga kababayan. Dahil ang isang Pangulo, nandyan na lahat ng intelligence. Nasa kanyang lahat. So, napaka-imposibleng wala siyang alam tungkol dyan sa agreement ng China. Na sinagot naman ng dating Pangulong Duterte na wala namang secret deal. Na kung palabasin ng mga bangag vlogger, ayun daw secret deal ay pinamimigay na ni Pangulong Duterte ang mga isla na nasa sakupan ng Pilipinas. Which is hindi totoo. Walang pinamigay na kahit 1 inch na lupa o isla ang dating Pangulong Duterte. Sinagot niya na yan. Ngayon, pinagigiitan ni Pangulo nating ngiwi lagi ang panga
Hindi na lalo baka bumaba ng tama, gayon daw yung sign na mga pababa na yung tama. Nagngangalit na ang ngipin, nangingiwi-ngiwi na yung panga. Yun daw yung stage ng mga bangag na pababa na yung tama. So, sa makatuwid, wala siyang alam. Bait-baitan, style niya, bait-baitan nung araw pa, bait-baitan. Kaya nabudol, napakaraming Pilipinong nabudol. Iginigiit niya na bakit hindi sinabi sa kanya na may secret deal. Ano? Sesto? So, maliwanag mga kababayan na mali ang impormasyon na binibigay ng mga tauhan ni BBM. At ito'y kanyang pinaniniwalaan. Kahit anong paliwanag ni Pangulong Duterte, hindi naman nakakarating sa opisina ni BBM yung totoong sinabi ni Pangulong Duterte. Ngayon, naglabas ng statement ang China, yung imbahada natin, imbahada ng China dito sa atin. Ito lang, ito siguro kahapon. Naglabas sila ng statement na kung ano yung sinabi ni dating Pangulong Duterte, yun ang sinabi nila, na walang secret deal. Kung mayroon man silang agreement, ito'y para lamang sa kapayapaan at mai-maintain lang yung peace and order doon sa area ng South China Sea. Kung ano yung kasunduan nung panahon pa ni Pinoy, status ko yun. Ibig sabihin, wala yung binago, yun lang yun. As is, where is. Yun ang sinabi ng dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin, kung ano yung kasunduan nun, yun lang, walang nagbago. Wala silang binago, kung ano man yung kasunduan nila nung panahon pa ni Pinoy. Ang pinag-usapan lamang ng China at Pilipinas nung panahon ni Pangulong Digong ay kung paano lang i-maintain yung peace and order sa ground. So napakaliwanag. Ngayon, wala pang sagot ang mga pangag-vlogger dahil sa totoo lang, hirap na hirap silang i-promote si BBM. Dahil si BBM nakabangla lang, nangangarap, naghihintay lang ng kung anong ibigay sa kanyang script na babasahin niya pag siya'y nagsasalita. Nakakatakot ang ganyang klaseng pangulo. Na gumagawa na lang ng paraan, parang nagiging dilawan. Ang style ng dilawan, siya yung style ng pangulong ito. Na kapag may problema sa panahon niya, wala siyang gagawin, wala siyang ginawa paano masolusyonan yung problema. Ang ginagawa nila, isinisisi sa dating administrasyon. Style ng dilawan. Kaya wala silang nagawa, walang accomplishment. Kasi kapag may problema, ayaw nilang solusyonan. Sinisisi na lang nila doon sa mga nagdaan. Wala silang may pagmamalaki. Ito, kahit napakalit na bagay na hindi naman basic na mga bagay na ginawa ng gobyerno, na yan naman ay normal lang na ginagawa ng gobyerno, partikular na itong sa LTO, na meron na raw plastic card, hindi na papel ang binibigay. Kung todo, lahat ng mga mainstream media nandoon. I-announce lang, magkakaroon na ng plastic na lisensya. Yun lang ang kaya nilang ipagmalaki.
Pero pagdating sa mga malalaking problema, wala silang ginawa. Maghahanap lang sila ng dahilan para isisi, para may divert yung isip ng tao na kaya pala may problema ngayon dahil sa nakaraang administrasyon. Ganun sila kagaling manlinlang. Ang pagkakamali nila, hindi na bobo ang mga tao, hindi na tanga ang mga Pilipino. Sasabihin nila may secret agreement. Sinabi na nga ng China ngayon lang, nakasulat. Walang secret deal. Status quo. Ganon kabugok ang administrasyon na to. Walang ginawa kundi manggipit. Pag may kalaban, kakasuhan, iko-contempt, tatakutin, mananakot. Marcos Sr. style at Dilawan style. Pinagmix. Pinaghalo nila, pinagsama nila ang style ng Marcos at mga Dilawan. Mahilig manisi, ayaw gawan ng solusyon yung mga problema. Ang problema, sa panahon nila, dapat sila ang gumawa ng solusyon. Hindi yung isi-isi lang sa nakarang administrasyon. Pag tiningnan natin ang survey, ang concern sa South China Sea ay nandun sa pinakababa. Ang pinaka-concern talaga ng taong bayan ay yung sikmura. Paano sila makakain ng 3 beses sa isang araw? Napakamahal lalo ng bilihin. Wala silang ginawa, kundi puro sa sarili nila. Yung tsa-tsa. Dahil gusto nila ng term extension. Gusto nilang maupo habang buhay sila. Malabong mangyari na yan, mga kababayan. Gising na tayo. Itong si bangag na Pangulo, di umano, sabi ng napakaraming nagsasabing mga vlogger, ang dating Pangulong Duterte mismo nagsabi na may presidente tayong bangag. Noon, bangag pa rin hanggang ngayon. Ang concern ng tao ang dapat nilang solusyonan. Nakatuon ang kanilang paningin sa term extension. Isa pang solusyonan dapat nila yung peace and order natin. Sa halip na kaibiganin ng China, pinipikon pa nila lalo ang China. Nagyayabang pa tayo. Sila pala. Nagyayabang pa sila na tayo daw ay tutulungan ng Amerika pag ginera tayo ng China. Anong nangyari sa Ukraine, mga kababayan? Durog ang Ukraine. Sinong kawawa? Hindi presidente, hindi mga senador, hindi mga congressman, hindi mga mayor ang kawawa. Kawawa ang taong bayan ng Ukraine. Ganyan din, mga kababayan, ang nangyayari sa atin. Dahil bangag ang ating mga namuno. Diba, mga kababayan? Pansinin nyo, lahat ng mga nababalita nyo, yung rally sa Mindanao, 100,000 ang dumalo. May news blackout ang mainstream media. Wala namang epekto kasi wala naman halos nanonood na sa social media, sa mainstream media, dahil puro sila bias. Nasa social media ang totoong balita, ang totoong opinyon ng mga taong bayan ay nandito sa social media. Ang mga hinaing ng taong bayan dito mararamdaman sa social media.
Dahil dito, nagkakaroon ng pagkakataon ang taong bayan ipahayag ang kanilang mga saloobin. Ang concern ng taong bayan ay kung paano sila makakain araw-araw, paano sila makapagtrabaho, paano sila kikita, paano sila magkaroon ng hanapbuhay. Yan dapat ang pagtuunan ng pansin ng ating mga imuno. Si BP Inday Sara, unti-unti na nagigising. Meron na siyang pahiwatig, meron na siyang ipinapahiwatig sa taong bayan na siya pala talaga ay ginamit lamang para manalo itong si Bangag na Pangulo. Meron na siyang pahiwatig. Siguro naghihintay na lamang ng tamang panahon para itong Pangulong to ay matulad kay Erap. Pag dumating na yung tamang panahon, siguro si Inday Sara na mauna para bumaba na itong walang kwentang Pangulong to. And hanggang dyan na lang muna mga kababayan at maraming salamat sa inyo. God bless po.